I almost got scammed with my RCBC credit card. So, i-share ko tong experience na to for awareness na rin for everyone. Hindi lang yung mga seniors, hindi lang yung mga medyo bata, but for everyone who has credit cards. So, kahit anong bank pa yan. So, yesterday, while driving, meron tumawag sa akin. Actually, hindi talaga ako sumasagot ng phone calls, lalo na kapag hindi ko kilala or unknown yung number. But yesterday, sinagot ko yung tawag while I was driving. So anyway, nakakonect naman yung phone ko sa car. So naka-speakerphone ako. Because meron akong delivery ng Shopee. So inisip ko baka yung rider yung tumatawag. So yun, sinagot ko. And then, I was surprised na yung tono niya is parang marketing sa bank or what. Yung alam niyo naman yung pag nagsasalita sila. And ang pakilala niya sa akin, I forgot kung ano yung name niya. Hindi ko nga maalala kung sinabi niya yung name niya. But tinanong niya agad kung ako ba si Yana, ganyan-ganyan. So, yung normal na conversation, ganyan. So, sabi ko, yes. And then, from RCBC daw siya. Sabi niya, because I'm a good payer daw ng credit card. So, papalitan na nila yung lumang card ko ng bago. I forgot na nga kung ano yung tawag doon sa bagong card ng RCBC, ganyan-ganyan. So, yung mga ganun, mga taktikang ganyan. So, syempre at first, may ano na yun, na maniniwala ka. Kasi, alam nila yung details. So, dun ako, sabi ko, baka totoong bank nga ito kasi alam nila yung details ko. They know the address where my credit card was sent to. Hindi yun sa address kung saan ako nakatira, kung saan kami nakatira. So, alam nila kung saan pinadala yung RCBC credit card ko before, originally, kina mother. And then, alam din nila, yung credit card number ko, alam nila. So, syempre, pag alam nilang ganun, sila naman yung nagbigay, hindi ako eh. So, binigay nila yung credit card number ko, yung address, at tinanong pa ako kung kapag daw yung replacement ng card ay doon ko daw ba ipapadala sa address. So, sabi ko hindi, kasi hindi ako doon nakatira, kasi hindi ako yung personal na magre-receive. So, di binigay ko naman yung address namin kasi nga, the thought of alam nila yung details ko. So, baka legit sila na bank yun, yung tumawag sa akin. So, binigay ko yung address ko. Ito lang, ang nakakapagtaka, sabi ko, can you repeat my address just to confirm na tama yung nakuha mo? Kasi, nung moment na binibigay ko sa kanya yung address, parang wala naman ako narinig na nagtatype. Wala rin akong, parang yung feeling na, parang hindi naman niya tinitake note yung binibigay kong address. So, sabi niya, ang sagot niya sa akin, recorded naman po itong call na 'to, okey lang po 'yun. So, parang napaisip ako, ba't hindi mo iko-confirm sa'kin yung address ko? Eh, binigay ko nga sa'yo, 'di ba? So, parang sabi ko, sige." So, I let it pass na lang, ganiyan. Sabi ko, parang yung moment na 'yun parang naisip ko, parang may something, sabi ko, ba't 'di niya ni-repeat yung address na binigay ko? And then, so driving nga kasi ako dahil papunta kami sa taekwondo training ni Kuya Yale. So, hindi ako makafocus na mangalkal ng bag or what. So, sabi niya, so kinonfirm niya sa akin yung credit card number ko. Eh, hindi ko naman memorize yung credit card number ko. So, sige, okay lang. Di, oo lang ako ng oo. And then yung expiration date, ganyan. So, parang sabi ko, bakit alam yung credit card number? And yun nga, yung mga details, ganyan. Although wala siyang sinabi na birthday ko. So, 'di ba, normally, they know yung mga details na yan kung talagang back sila. And then, nung sabi niya, ginagamit niyo po ba tong points ninyo? Kasi 'di ba sa mga credit cards, may mga points, ganyan. Sabi ko lang hindi. Tapos sabi niya, kasi po mag-e-expire na siya, if you want, we can use your points po. Pwede natin siyang gamitin to pay for your bill, sabi niya. So, kunwari lang, mayroon akong 10,000 points, tapos ang credit card bill ko ay 20,000. So, ibig sabihin, yung 10,000 na points, ipambabayad daw niya doon sa credit card bill ko. Siyempre, mapapaisip ka na ganun. Kung hindi ka aware sa mga ganitong taktika, mapapaisip ka na, yung points ko, pwede ko pa palang ipambayad. So, happy-happy ka kasi liliit yung babayaran mo, 'di ba? Doon sa credit card bill mo. So, di ganyan. Tapos sabi niya sa akin, "Ma'am, bale papalitan po natin yung card mo. So, magkakaroon kayo ng bagong batch code." Tapos parang napaisip ako, ano yung batch code? Sabi ko, parang wala naman akong alam na batch code sa credit card. Tapos binigyan niya ako ng number, 3 digits na number. So, alam mo na kung ano yung 3 digits na yun. That's the CVV code. Yun na daw yung magiging bago kong batch code. Batch code. Take note ha, batch code.
Okay, sabi ko naman na gano'n. Sabi niya sa'kin, "Ma'am, paki-take note na lang po, ito po yung magiging bagong batch code ninyo." Okay, sabi ko lang na gano'n. Siyempre hindi ko naman mate-take note talaga, 'di ba? Tapos sabi niya, "Puwede ko po bang hingin yung lumang batch code ninyo?" Tapos sabi ko, "Lumang batch code?" Sabi ko, siyempre kasi nga batch code ang sabi, eh, wala naman akong gano'n. Tapos yung pong nasa likod ng credit card ninyo, yung 3-digit code, sabi niya, yung batch code po. Tapos sabi ko, parang sa loob-loob ko natatawa ako, bakit batch code yung tawag niya? Hindi niya mabanggit-banggit yung word na CVV. Well, I worked sa BPO, so kapag nagbo-book ako or kumukuha ako ng payment details ng customer, kinukuha ko yung CVV, which is safe naman. Okay? Pero ngayon, hindi mo na yun ibibigay kung kani-kanino lang sa over the phone. So, hindi ko binigay. Sabi ko, I'm driving kasi. Sabi ko, and medyo mga 20-30 minutes pa yung layo ko sa pupuntahan ko kahit na malapit lang naman. Sabi niya, sige po ma'am, take your time. Pero pahingi na po ng batch code nyo. Tapos alam ko, take your time. Take your time daw, pero pahingi ng batch code. Sabi ko, sir, hindi ko po maibibigay sa inyo kasi I'm driving ngayon, sabi ko. And yung safety namin ng anak ko, mako-compromise kapag kinalkal ko pa yung card ko sa bag ko. So, hindi ko mabibigay. If you want, you can call me back, sabi ko. Kasi wrong timing naman, totoo naman, wrong timing yung tawag niya. Kasi tumawag siya ng past 5 p.m. na. And that's actually beyond office hours na. Tapos kinukulit niya ako, 'di ba? Psychologically speaking, kapag kinukulit ka while you are busy, parang ang mangyayari is ibibigay mo na yung gusto niya dahil nga busy ka, may ginagawa ka. So para lang matapos yung pag-uusap ninyo, ibibigay mo na kung ano yung hinihingi niya. Pero ako hindi. I kept my calm and naisip ko na parang may something fishy dito. Bakit niya ako pinipilit while I'm driving, 'di ba? Tapos meron akong narinig na lalaki na nagsasalita sa background niya na parang kino-coach siya kung ano yung gagawin niya. So noon naisip ko na, nasabi ko, may something fishy dito. Hindi ko pwedeng ibigay yung card ko, yung CVV ko sa kanya kasi marami akong naririnig na mga ganitong taktika, mga ganito na nasa scam. And then after that, sabi ko, hindi ko talaga mabibigay ngayon kasi I'm driving. Mako-compromise yung safety namin ng anak ko. May credit card nga ako. Baka naman ma-aksidente kami kasi kung ano-ano pinapagawa mo sa akin. Call me back after 20 to 30 minutes, sabi kong ganyan. Tapos, pinipilit niya pa rin ako, ma'am, hindi po mabilis lang po ito kasi sayang naman po ganyan, ganyan. Binabaan ko siya ng phone. After that, ang tinawagan kong una yung kapatid ko. Tapos, ang malala pa dito, hindi niya alam na hindi ako yung primary card holder. Extension ako. So, secondary ako. Hindi ako yung primary card holder. So, bakit niya ako tatawagan? So, hindi ko muna tinawagan si Papa. Sa kapatid ko ako nagkwento. And then, sabi ng kapatid ko, parang never ko pa naman narinig na yung points gagamitin pambayad ng bill sa credit card. Then, sabi ng kapatid ko, bakit ikaw yung tatawagan niya? Eh, hindi naman ikaw yung primary card holder. Tapos, parang hindi pa niya alam na hindi ako yung primary card holder. Nag-secondary lang ako. Tapos sabi ng kapatid ko, may napanood daw siya na nag-share ng experience about credit cards nga na na-scam daw siya. Nasabi may ipapadala ng credit card. Yun pala, na-clone na yung credit card niya. So, once na-receive niya yung credit card at inactivate niya yung card, so, pwede na siyang gamitin nung nag-clone nung credit card. So, mabibill sa kanya. So, sabi ko, buti na lang, naisip ko, 'di ba? Buti na lang aware ako dun sa mga modus na gano'n. Kailangan talaga maging aware tayo dun sa mga modus, dun sa mga scam na ginagawa ng mga tao na akala natin ay legit na sa bank sila pero bandang huli pala hindi pala, scammer pala. Tapos sabi ko nga ganyan, I've been receiving calls naman na we've been receiving calls sa bank, yung mga nag-o-offer ng kung ano-ano or yung sa bank mo, yung alam mong bangko mo siya. So, kapag gano'n at sinabi mo na you are busy, kunwari you're working, you're driving, it's not a good time to talk, they actually respect yung time na hindi ka puwedeng kausapin. So, pag sinabi mo na, hindi, medyo busy ako, driving ako, ganyan. So, sasabihin nila, sige po, I will call you back na lang po ng ganitong oras or kung may preferred time po kayo. Pero siya hindi eh. Pinipilit niya akong gawin yung bagay na gusto niyang makuha sa akin at that very moment. Kaya na-realize ko na there's something fishy talaga about this. And for you guys, kunwari, meron kayong mga parents na seniors na at meron silang mga bangko, ganyan. Huwag niyo na silang i-enroll sa mga banking apps kasi
Mahirap din, eh, mahirap din sa panahon ngayon baka mamaya meron tumawag sa kanila na ganyan tapos magpa-send ng OTP or kung ano man. So yun. So let's be aware lang kasi grabe, grabe talaga talamak talaga yung mga scammers ngayon. At, yung isa pa na talagang hindi ko makakalimutan dun sa ginawa niya ay may nagko-coach sa kanya na naririnig ko. So yun talagang nagbigay sa'kin na so aside dun sa signal na yung hinihingi niya sa'kin yung 3-digit code sa likod ng card ko na batch code daw na hindi niya masabi-sabing CVV, ay yung narinig ko nga yung, sa background noise niya na merong ibang tao sa background niya na nagko-coach kung ano yung sasabihin niya. So yun, yun isa rin yun sa mga iniiwasan. Kasi kung talagang sanay ka na kung from the bank ka or from the call center ka talaga na sanay ka ng, kumuha ng details ganyan sa clients, dapat wala na nagco-coach sa'yo, gano'n. Ano 'yun, trainee? Trainee ng pang-sa-scam. Ayun, so let's all be aware lang and 'yun, huwag tayong magbibigay ng info lalo na yung mga, card details na 'yun. Ang ano lang diyan is paano nila nakuha yung card details ko. So, sabi ng kapatid ko ang dami talagang ganyan. Minsan talaga merong tumatawag sa kanya na gano'n, so hindi mo alam saan nila nanggaling. So, wala na talagang secrecy dito sa atin. So, ayun. Ayun lang. So, ayun, ingat-ingat sa mga calls na nare-receive ninyo.